Eto na, nagbabakbakan na ngayon mga tol ang China at saka US mga kapatid, no? Pero hindi putukan, no? Eto nag-aanuhan sila, naglalaban ngayon sila, yung tinatawag na trade war, no? Gumante agad-agad ang China mga kapatid at mas matindi ang taripa na ipinataw nila, no, sa US mga kapatid. Dahil nga eto, pag upo ni Trump, nagpataw siya ng 10% additional tax dito sa tariff dito sa China. Gumante ang China at pinatawan ng US ng 15% mga kapatid. Eto, panoorin natin tong balitang to mula rito sa Net25. Inanunsyo ng China ang kanilang pagganti sa US matapos napatawan ng 10% na taripa. 国务院关税税则委员会今天发布公告。 The State Council Tariff Commission issued an announcement today stating that 2025年2月 starting from February 10, no, 2025, additional tariffs 10号起，对原产于 will be 美国 imposed 的 on certain imported goods originating from the United States. So lahat nga ng mga produkto mga tol ng Amerika na papasok sa China ay pinatawan nila ng 15%. Ito hindi ito parang hindi naisip ni Trump na kayang gawin din ng China to mga tol, no? Kasi pinatawan niya ang China ng 10%, additional 10% eh. 'Di ba? Sabi nga natin dati, yari na China ngayon, no? Yung mga produkto nila at talagang malaki impact nito sa ekonomiya nila. Aba, gumante ang China mga tol, no? Naglalaban ngayon sila pagdating dito. 部分进口商品加征关税，其中对煤炭 Specifically, a 15% tariff will be applied to coal, liquefied natural gas. So dito sa mga piling produktong to, no, hindi naman sa lahat ng product, dito lang sa mga produktong to. 液化天然气加征15%关 And a 税， 10% tariff will be imposed on crude oil. 对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡 Agricultural machinery, kasama na rin yan, large displacement vehicles and pickup trucks. 加 So, pati 征 mga sasakyan. 10%关税，对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上，分别加征相应关税。现行保税减免税政策不变，此次加征的关税不 You know, and the newly imposed tariffs will not be eligible for exemptions. So walang exempted, no? 减免。 Talaga matindi. Ayon sa China na ang magpapataw sila ng 15% na taripa sa coal at liquefied natural gas products, gayon din ang 10% na taripa sa crude oil, agricultural machinery at malalaking makina ng sasakyan na galing sa US. Magsisimula ang nasabing pagpapataw ng panibagong taripa sa Pebrero 10. Itinuturing pa ng China na magaan pa ang kanilang ganti kumpara sa ginawa ng US na nilahat ang mga produktong pinatawan ng 10% na taripa. Aba, kumbaga parang pinapakita ng China, pasalamat kayo, naghinay-hinay pa kami mga tol, no? Kinumpirma rin ng White House na magsasagawa ng pag-uusap sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Any update on when you would speak to President Xi? No, we'll speak to him at the appropriate time. I'm in no rush. Hindi siya nagmamadali. It's fine. It's fine. We're going to do very well against China and against everybody else. That's fine. It's fine. We're going to do fine against China and against everybody else. Hayop. Right now, they've taken advantage of the Biden administration like I've never seen. I've never seen. The deficit with China is about $1 trillion. Think of it, $1 trillion. They're using our money to build their military. And Biden let that happen. So eto mga kapatid, di natin alam kung ano mga mangyayari sa hinaharap mga tol. Pero dito na nagsisimula talaga yung bakbakan nila. No? At malay natin mga kapatid, baka mauwi pa to sa mas matinding sigalot nila. Pero kung mag-uusap naman sila, ay may maayos pa rito ang problema. No? Wala naman sigurong hindi nadadaan sa pag-uusap mga tol. Pero hindi natin alam kung ano yung tumatakbo kasi sa isip ni Trump eh. No, alam naman natin, isa rin tong magaling na negosyante mga tol. No, at dito naman sa local news mga kapatid, no, PBBM, walang tugon ang China sa hamong itigil ang pangahara sa West Philippine Sea para ibalik ang Typhoon missile sa US. So hindi pa sumasagot o hindi pa tumutugon mga tol ang China. Kung naaalala ninyo, 'di ba, sabi ni PBBM, let's make a deal with China. 'Di ba? Tigil niyo yung pangaharas ninyo, tigil niyo yung pangwa-water cannon, tigil
ninyo yung pagpapalayas nyo sa mga mangingisda, yung pangtitira nyo ng laser cannon, panggigipit sa amin. O, itigil ninyo yung pangangkin nyo sa aming mga teritoryo. Ibabalik ko yung Typhoon missile sa US, sabing ganun ni PBBM mga tol. Yan yung hamon niya sa China. Alam naman natin mga tol na hindi tutugon dito China at babaliwalain nila to at hindi sila papayag na ganun nga ang mangyari. Panoorin natin tong balita mula sa GMA. Walang tugon ng China sa hamon ni Pangulong Bongbong Marcos na itigil ang harassment sa West Philippine Sea bilang kondisyon para ibalik na sa Amerika ang mga Typhoon missiles nito na nasa Pilipinas. Hindi na anya umasa dyan ang Pangulo. Ay kahit naman tayo Tayo nga lang nagbibigay ng reaction, hindi tayo umaasang tutugon yan. Sasabihin ba ng China, ganun ba? Ibabalik nyo ang Typhoon kung aatras kami? Eh di parang ipinakita ng China ng takot na takot sila sa Typhoon. Diba? Isusuko nila yung matagal na nilang pinag-iinteresang West Philippine Sea. Isusuko nila yung pinag-iinteresan nilang natural oil, natural gas sa ilalim ng West Philippine Sea. Isusuko nila yun para sa Typhoon missile. Eh di parang ipinakita nilang sa dinami-dami ng nuclear warheads nila, Typhoon missile lang pala katapat nila. Diba? Sabi ng Pangulo. I didn't expect them to, and they haven't responded specifically. They've responded in general terms. Saying that what they do is a lawful exercise in law enforcement and all that. But no, nothing specific on the missiles. Sabi ng Pangulo, bagamat iginigit ng China na naaayon sa batas ang kanilang ginagawa, wala na itong nabanggit tungkol sa usapin ng Typhoon missiles. Ang problema kasi yung sinasabi ng China ang naaayon sa batas ang kanilang ginagawa. Hindi rin sila specific kung anong batas. Alam mo mga tol, kahit kung titignan mo sa international law, sa UNCLOS mga tol, batas sa karagatan, hindi naaayon sa batas yung ginagawa nila. Kaya every time na sinasabi nilang naaayon sa batas yung kanilang ginagawa, anong batas? Alam natin mga tol kung anong batas yun. Batas nila. Diba? Na hindi applicable mga kapatid pag pinag-uusapan natin international waters. Kasi batas lang nila yun Doon lang dapat yun sa bansa nila. Ang gusto nilang mangyari mga tol, kilalanin ng buong mundo yung batas nila. Malabo yun mga tol. International waters yan Diba? Exclusive economic zone yan ng Pilipinas At yun ay defined by UNCLOS, United Nations Convention on the Law, Batas, Karagatan, Law of the Sea. Which is signatory state sila, nakapirma sila doon. But ayaw nilang mag-comply. Diba? 2016 arbitral ruling, kinatigan tayo ng Permanent Court of Arbitration. Ayaw din nilang i-recognize. Tapos yung pinagpipilitan nila, kilalanin ng international law, kilalanin ng UNCLOS, kilalanin ng mundo, yung kanilang 10-dash line na inimbento lang nila. Wala rin umanong nabanggit ang China tungkol sa pagpapababa ng tensyon at pagbabawas ng agresibo nilang mga hakbang sa West Philippine Sea. Wala, malabo rin yan. Kita mo nga, kapatuloy na ginagawa nila, lumalapit sila ng lumalapit sa atin. Matagal nang inaangal ng China ang pagkakaroon ng Typhoon missile system ng Pilipinas mula sa Amerika. Tinawag din nila itong mapanghamon at mapanganib, kaya nananawagang itigil ang missile program. Diba? Mapanghamon, mapanganib. Samantalang sila mga tol, tuloy-tuloy ang paggawa nila ng mga nuclear arsenal nila, diba? Talagang yung makikita mo, double standards, hypocrisy pa. Diba? Ay, naku po. Anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo rito sa mga balitang napanood natin? Tungkol nga rito sa labanan ng Amerika at saka sa China. Gumante ang China. Matapang silang gumante. At ang sabi pa nila, mabait pa sila niya na hindi nila pinatawan lahat ng produkto ng Amerika. As if naman napakalakas ng produkto ng Amerika sa China. Yung mga Chinese citizen nila, ang gusto rin naman nun, mga Chinese product din. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.